Hello guys, magandang tanghali ulit muli no, sa inyong lahat. So anyway, salamat pala no, kanina at eto'y uwi na ako papuntang hotel. Nag-pop up yung sa ano ko, messenger ko at babae ang nag humingi na ulit ng advice ba, babae. Ngayon, sabi niya, The Legend Boy, recently, yung pinost mo sa short vlog mo, ay napakinggan ko. So, yung topic na sinabi mo sa last vlog mo is, paano malalaman ng isang lalaki kung ang asawa niyang babae ay nagloloko. So, ayun, guys. Kumbaga, natutuwa ako, no? So, pag upload ko, kaagad niyang pinakinggan at dali-dali siyang nag-message sa akin. At ayun nga, ang mensahe na gusto niyang ipaabot sa akin at ayun nga, nakikiusap siya na kung pwede, i-discuss ko rin daw kung paano raw nila, no, ng mga babae, kung paano nila malalaman kung ang asawa nilang lalaki ay may kinalolokohan. So, ibig sabihin, nag-cheat. Okay. So, guys, actually, sa katanungan na ibinibigay mo sa akin, actually, medyo talagang, kumbaga, broad. Malawak to, malawak. Kaya, anyway, bago ko sagutin yung katanungan mo o yung sinasabi mo na explain ko, doon sa mga kapwa kong lalaki, guys, pasensya na, no? Kung ano man yung may babanggit ko rito sa kasagutan ko sa katanungan nung isa sa mga na sumusunod sa ating vlog, no? Na patuloy na nakikipanood o nakikinig, no, ng mga short vlog ko. So sana wag tayo ma-offend kung ano man yung mga kasagutan ko na nasaling ko yung damdamin ng bawat isa, especially sa kapwa lalaki, no. So eto yon, no. So sa nag-chat sa akin regarding kung paano ninyo, no, kung paano ninyo malalaman kaming mga lalaki na kami ay nag-cheat o kami ay may mga kinalolokohang iba. Okay. So ganito yan, guys. Actually, kung titignan natin, ito ay may hahambing natin, no? Parang same situation yan sa mga babae. Ang pagkakaiba lang ng konting pagkakaiba, kaming mga lalaki, very showy kami. Actually, mapapansin nyo sa amin, no, na dati na unang pagsasama pa lang ng mag-asawa, no, kaming mga lalaki, mapapansin nyo na andyan na yung bago umalis ng bahay, bago pumasok, na naando na yung goodbye kiss. Ma, aalis na ako. Oh, ingat, ganon, di ba? Pagdating niyan, andyan din yan. Andyan din yung tinatawag na welcome kiss na ginagawa, na which is hindi naman lahat, no? May mga iilan na pamamaraan na ginagawa ng mga lalaki kung paano nila i-please ang asawa nilang lalaki. May mga bagay naman na tinatawag na sa isang araw, especially during lunchtime, chat-chat yan. Ma, kamusta? Kamusta na kayo dyan? Kamusta yung mga bata? Anong ulam nyo? Kumain ba kayo? O pumasok na ba yung mga anak natin? Mga ganun. Kumbaga, yung daily practice na ginagawa ng isang lalaki na unti-unting naglalaho, nawawala. So, mapapansin nyo yan, guys, no? Sa mga babae, mapapansin nyo yan. Bakit etong asawa kong lalaki na dati-rati naman na gawain niya na i-check kami mag-iina, no? Kumain na ba kami?
Andyan na yung tinatawag na uuwi siya, may time na may mga surprise na pasalubong, mga ganun ba? Uuwi nga ng on time, may mga ganun bagay. Ngayon, mapapansin nyo guys, yung pag-uwi ng asawa ninyo ay hindi na natatama sa tamang oras. Andyan na medyo nalilate na paunti-unti, na kayo naman ay pinapayagan nyo at hindi nyo chinecheck, no? Andyan na yung asawa nyo, mister nyo na uuwi ng 10 oras ng gabi, no? May mga time pa dyan na medyo lasing, napasama sa inuman sa barkada. Ang masakit niyan guys, wala man lang pakuntabi o abiso sa inyo na malilate siya ng uwi at medyo kahiyaan sa mga barkada, nagkayayaan. Kumbaga yung ganung bagay na nawawaglit niya na, no? Sa kanyang daily practice na magpaalam o magsabi kung nasaan siya. Okay. So, ayun yung mga sinasabi ko na isang senyales, no? At may mga bagay mapapansin nyo. Pag-usapan natin yung cellphone. Ang cellphone. Kasi ang cellphone actually maraming winasak na pamilya to eh. Yung cellphone, totoo yan. Hindi naman lahat winasak, no? Maraming winasak dito kasi etong cellphone natin ay, guys, may waga to eh. Marami kang pwedeng itago, no? Andyan na yung tinatago mo na meron kang kachat, tinatago mo. Minsan binabago mo yung pangalan, binabago mo. Minsan nilalagyan mo ng pangalan pang lalaki, pang babae, etc. Kung ano pa yan. At binibigyan mo pa o nilalagyan pa ng password na walang sino man makakabukas kung di ikaw lang. Parang ganun. Laging nakadikit sa katawan mo. Panay ring, medyo balisa ka. So ayun yun. Ayun yung mga senyalis na, oops, hindi ka dati ganyan ah. Pwedeng sitahin ng asawang babae ang asawa niyang lalaki. Oh, bakit ganyan? Parang aligaga ka. Hindi ka mapakali. No? Mapawalay lang ng konti yung cellphone mo, parang kala mo mamamatay ka. Parang ganoon. So ayun guys, mag-isip-isip tayo doon. Merong, alam mo naman, may mga something na nangyayari. Pero guys, huwag kayo magalit ha. Hindi lahat. Hindi naman lahat gumagawa ng ganoon. Kasi baka naman, eto sa vlog natin, sabihin nila, si The Legend Boy, para namang binubulgar tayong mga lalaki. Hindi natin binubulgar. So, kinukuha ko lang o ibinibigay ko lang yung realidad na tumatakbo sa pang-araw-araw na buhay. Guys, sana maunawaan nyo. Ngayon, mapapansin mo, yung asawa mong lalaki na minsan, pag may kausap, no, may kausap yan, magkasama kayo, minsan lalayo yan sa'yo eh, lalayo yan. Tapos, kumbaga, alam namin na kayong mga babae, katulad ng sa last vlog ko kanina, na malakas yung instinct ninyo. So, naandun yung instinct ninyo eh. Ba na to ah? Parang kinukutuba na ako rito. Ayun yon. Guys, ganun yon. Kaya nga, sa mga lalaki na katulad ko, kapwa ko lalaki, sabi nga natin, hindi naman tayo perpekto. Hindi tayo perpekto. Dumarating yung punto na sabihin natin na parang natukso ka. Pero parang ang hirap sabihin na natukso ka eh. Kumbaga nagiging unfair doon sa mga babae, no? Sabihin na lang natin na parang nawala ka sa linya mo o nawala ka sa direksyon, sa tamang direksyon na nagawa mo yon. Pero guys, sabi nga nila eh, marami nagsasabi na babae napaka-unfair sa aming mga lalaki, no? Sa aming mga babae, sorry. Napaka-unfair sa aming mga babae na kapag gumagawa ng kalokohan ang lalaki, ay kaagad namin pinapatawad. Pero kaming mga babae,
na gumawa ng mga violation, halos kami ay kasuklam-suklam sa kanila. So, which is, tama rin talaga yon. Pero ang sabi nga nila, kung mapapansin nyo guys, sabi nga kami mga lalaki, ano mang gawin namin, walang mawawala sa amin. Ayun yung sinasabi nila, walang mawawala sa amin. Kasi balibaligta rin pa man ang mundo, lalaki kami. Hindi katulad ng isang babae raw, kapag nagloko, may ebidensya. Ano bang ebidensya? Maari tayong, siyempre, normal yon. Maari tayong magdalang tao, no? Siyempre, dadala-dalahin mo yan, mga 9 months, no? So, andun eh. Kumbaga, napaka-unfair nga kung titignan natin, guys. Kaya, ang ano ko lang talaga is, sana maging fair, maging fair. Ngayon, doon sa mga katulad namin lalaki, na naobserbahan nyo na iba na yung kilos namin, dapat bilang asawang babae, higpitan nyo na. Hindi naman higpitan, kausapin nyo. Ops, napapamadalas na yata yung paglabas-labas mo nang wala sa oras. At kahit walang pasok, sinasabi mo, may pasok kayo. Tinatawagan kita, hindi ka sumasagot ng cellphone mo. Sabi mo, busy ka. Yung mga ganun bang bagay? Kasi nga, sabi nga nila kapag nag-cheat ka sa asawa mo, at ito ay hindi nahuli. Ibig sabihin yun, nakalusot, no? Napalagpas. Kasi, ayan yung bagay na pwedeng masundan o maulit pang muli. No? Ayun yung guys, yung sinasabi natin. Kaya nga, napakahirap sa parte ng lalaki, ng babae, na nagiging unfair eh. Bakit daw pag sila nagloko, ang dami-dami ng mga issue at ang sama-sama na nila. Pero kapag ang lalaki ay nagloko, ganun na lang, ganun na lang. Maaring ngayon may issue o 1 week issue, then the following weeks, wala na. Which is tama naman nga talaga yon. Kaya ako nagbibigay ako ng idea yung kung paano ninyo malalaman ang isang lalaki na meron siyang kinalolokohan na iba. So, ayun na yon guys. Yung lagi siyang pormadong-pormado ang dating at parang gusto niya laging wala sa bahay. Kahit during weekend, wala siya sa bahay. Kung saan-saan tropa pumupunta. May mga time niyan guys. Ayun nga, yung sinasabi ko na alanganing oras kung umuwi at lasing pa, minsan galit pa, lalo na't walang mga inahain na pagkain. Kaya doon sa humingi sa akin ng advice kung paano malaman ng isang babae kung nagloloko yung asawa niyang lalaki. So ayun yun. May makikita kang pagbabago na hindi niya ginagawa nung una pa. At ngayon, sa pagsasama nyo ng matagal, parang yung dati niyang sweetness sa'yo nawawala na. No? Wala na siyang pakialam. At wala na siyang, kumbaga, wala na siyang respeto. Kasi, eto lang masasabi ko sa inyo guys, sa mga babae, huwag nyong hayaan ang sarili ninyo na maging lusyang. Huwag nyong hayaan. Kasi may mga lalaki katulad ko. Halimbawa, plain housewife yung babae. Dapat medyo ang dating nyo is rin kayo. Medyo mag-ayos din kayo sa sarili nyo. Hindi yung naka-duster lang kayo, nagluluto kayo, amoy sibuyas kayo. Hindi. Kasi subukan ninyo guys, yung mga babae, no? Bibigyan ko kayo ng tips. Subukan nyo na laging press kayo.
Dumarating yung mister nyo, galing trabaho, press kayo, bagong ligo kayo, maayos kayo. Yung mister ninyo, hahanga pa sa inyo, ba? Talaga tong misis ko talaga. Kaya hindi ko maipagpalit sa iba eh. Grabe. Sa pormahan na lang, sa kalinisan, andyan. So ganun ba? Huwag natin pabayaan, huwag ninyong pabayaan yung sarili ninyo na kayo ay maging lusyang. Kasi kaya naman may mga iilan, mga lalaki na naghahanap ng iba kasi nga siguro nakikita niya na parang wala silang nakikita na challenge sa inyo eh. Dapat may nakikita ang challenge. Medyo, alam mo ba, yung konting forma kahit nasa bahay ka, konting ayos. Katulad yung sinasabi ko na mag-ayos kayo at ipakita nyo na press kayo pagdating ng mga asawa nyo, galing trabaho. Andyan na yung nakaserve lahat sa kanya, kung ano yung ulam o dinner niya. Minsan, andyan na yung aasikasuhin nyo siya. Ay yung bagay na makukonsensya yung lalaki na magloko pa. No? Kasi naandun na lahat eh. Naandun na yung ginagawa ninyo eh. Yung pagkikare nyo naandun na. Pag-aasikaso, andun na. Napakasama naman ng isang lalaki kung magloloko ka pa. Diba? Kaya nga, sabi ko nga sa inyo kanina guys, wag na wag ninyong pabayaan ang sarili ninyo kahit nasa bahay kayo. Kayo mga babae, wag. Pumorma rin kayo kahit nasa loob ng bahay. Mag-ayos kayo, magpaganda kayo kahit nasa loob ng bahay. Para pag uwi ng mga asawa nyo, ma-surprise. Wow! Parang kala mo, a-attend ka ng party, nasa loob ka lang ng bahay. Sabihin mo sa kanya, lahat ng ganito ay ginagawa ko para sa'yo. Para hindi ka maganap ng iba. Okay? So sana nasagot ko yung katanungan mo, no? At lagi mong tandaan, no? Ang lalaki, magloloko yan kapag may nakita rin sa babae na parang hindi na siya inaasikaso sa loob ng pamamahay. Bigyan nyo ng pansin, asikasuhin ninyo, no? Bigyan nyo ng pagpapahalaga. Kami mga lalaki, malakas ang konsensya namin kapag kami inaasikaso at naglalaro pa kami ng apoy, hindi namin gagawin yan. So anyway guys, maraming salamat, no? Sa nagbigay sa akin ng message, nagbigay ng katanungan para explain ko, no? Binaligtad niya lang kanina eh. Kasi kaagad siyang nanood ng last vlog ko kanina, in-upload ko kaagad, nabasa niya. Tapos binaligtad niya. Sinabi niya guys yung tungkol naman sa lalaki kung paano malalaman na nagloloko yung lalaki. Okay? So anyway guys, maraming salamat muli sa inyo at sa walang sawang pagsubaybay, panonood ng short vlog ko. Sana'y pagpalain tayo ng may kapal, maging masagana ang pang-araw-araw natin na buhay. Shoutout muli diyan sa tropang Team Dalisay, sa mga on board namin diyan, mga on vacation. Pre, salamat sa lahat. At sa tropang Pasay, kung saan ayan yung tinatawag na aking pinaglakihan. So maraming salamat muli. So see you on my next vlog. Bye bye. Thank you.